kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulob. Kumakaplong sa charm! Charm Fabcon. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig at syempre yung ating mga manonood via live streaming at mga nanonood sa ating RH o DCRH Television. Ika-21 po tayo ngayon sa buwan ng Mayo. It's May 21, 2026. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy na public service. Bibigyang daan po natin sa pamamagitan po ng ating programa. Meron po tayong ongoing blood donation drive partnership para po sa anniversary po ito ng Philippine Coast Guard. Nagaganap po ngayon yan sa Coast Guard Aviation Command Center. Diyan po sa dito po sa area sa Pasay City. Hingi tayo ng update mula sa ating team operation tulong at alamin natin maya-maya. Standby lang. At meron din po tayong sino bang ating mga bibigyan ng regalo ngayong hapong ito. Sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong, maghahatid tayo ng groceries para po sa ating mga kababayan. Kahapon, yung mga nabigyan ng grocery ay yung pong mga tsuper. Oo. Ay hindi, mga tsuper, mga construction worker pala. Mga construction worker nating mga manggagawa, 'di ba? So tayo po ay mamaya, standby. Ang Pag-asa po, meron po sila kaninang advisory, may babala sila, lalo na po dyan po sa ilang lugar sa lalawigan po ng Cavite at maging sa lalawigan ng Quezon, ay makararanas doon na mapanganib, na heat index level, antas po ng heat index ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Malaman nga natin kasi baka daw mag 46 degrees Celsius ang heat index, lalo na po dyan po sa may Sangli Point sa Cavite City, and then sa Quezon Province parang 43 degrees Celsius. Alamin nga natin, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa, tapos kanina merong sinasabing LPAs na possible. Ayan,
na mabuo bilang bagyo. Oo, pero hindi naman siguro lahat yun. Sabay-sabay. Sa PAR, hingi tayo ng update ulit mula sa Pag-asa. Ayan, nasa linya na natin Ma'am Glyza Escolyar. Ma'am Glyza, magandang hapon pero mainit na hapon pa rin naman. Good afternoon. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am May. Para po sa lagay ng ating panahon, buong bansa ay asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan. Mainit na maghapon at malaki na po ang mga posibilidad ng mga localized thunderstorms, lalo na sa late afternoon or evening. Dito sa Metro Manila, ang forecast heat index po natin ay nasa 41 to 42 degrees Celsius ngayong araw. At ilan pa pong probinsya o nasa 43 lahat na yung meron pong danger level na heat index. Sa pinakamataas po dyan, ang Sangli Point, Cavite. Ito po ay inaasahang magkakaroon ng 46 degrees Celsius na heat index. Samantala, meron po tayong low pressure area na minomonitor, silangan po ng ating bansa. At ito naman po ay unlikely o mababa ang tsansang maging ganap na bagyo. Pero magpapaulan po ito sa malaking bahagi ng Mindanao over the weekends. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Ma'am Glyza, Center. oo. So, yung tatlong LPA ay tama ba? Yun yung possible na maging ganap na bagyo. Pero meron na tayong isa. Tama po ba? May isa Yes po, ito pong low pressure area na ito ay nabuo po ngayong araw. Ngayong araw, okay. At ito po ay mababa ang tsansa. Meron pa rin po tayong tiniting ng isang panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mabubuo by next week. Ngayon pong araw na to, anong ating heat index sa Metro Manila, Ma'am Glyza? Ang heat index po natin ngayong araw ay nasa 41 to 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Init. At inaasahan po nga natin yan na ngayong linggo na yung halos magpipik po yung mga temperature po natin at saka heat index. At by June po ay pababa na po yung trend ng ating temperature as well as heat index. Ayun, malapit-lapit na. Pero wala pa tayo, hindi pa naman tayo nag-peak ng 50 degrees. Wala pang ganun, ano? Wala po Wala po. Pero naman, yung okay. mga thunderstorm po sa hapon, isa po sa mga precursor po ng pagdedeklara po ng tag-ulan. So isa po yan sa tinitingnang criteria. So kasama po yan sa nililista. Kung halimbawa may ulan ngayon, kasama po yan sa dinodocument para po malaman kung kailangan nang magdeklara ng pagsisimula ng tag-ulan. So may Opo. baka mas mapaaga? Tama po ba? Sa tingin po natin sa ngayon ay yung normal range ang pagsisimula po ng tag-ulan, yun po yung nakikita pa rin natin. So, ang timeline po natin ay May 26 to June 5 for this season. Okay. Maraming salamat, Ma'am Glyza. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you very much, Ma'am Glyza Escolyar mula po sa DOST Pag-asa. Yun, no? Kasi parang last year, di ba? Parang middle of June yata yung tag-ulan. Okay. So, yan. Mga kaibigan, 41 to 42 degrees Celsius ang heat index natin sa Metro Manila. Pero earlier, sabi ng Pag-asa, ulitin ko lang, no, dyan po sa mga taga Quezon, yung mga nakikinig sa atin sa lalawigan ng Quezon, 43 degrees Celsius, ano? Ayan, ang tinatayang heat index, lalo na po dyan sa may Infanta, no? Infanta, Quezon, and then sa Alabat Island po, 42 degrees Celsius. Ayan, so pagka 42 degrees Celsius hanggang 51, danger level na yan, di ba? So, yan po ay iingatan natin. Kaya merong mga paalala po na uminom ng maraming tubig, ha? Lagi po, lalo na dito sa atin sa Metro Manila, alam niyo naman dito, hindi naman mapuno, di ba? At magsuot ng mga preskong kasuotan ng mga damit. Oras natin mga kaibigan, 10 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Punta muna tayo. Sandali ha, standby lang sa ating team operation tulong ang ating MBD. Ongoing mass blood donation dyan po sa may Coast Guard Aviation Command Center, no, dito sa Pasay. Standby. Yun daw pong emergency room ng Ospital ng Maynila, pansamantalang isasara. Bakit? Alamin nga natin. Mula kay RH9 Tina Nolasco. Bakit daw, Tina? Yes, May, pansamantalang isasara nga mula May 24 hanggang June 1 ang emergency room ng Ospital ng Maynila para bigyang daan ang mga pagsasaayos sa pasilidad nito. Sa anunsyo ni Manila City Mayor Isko Moreno, ilang linggong pinag-aralan ng pamahalaang lungsod
kung paano aayusin ang ER ng ospital nang hindi itinitigil ang operasyon nito. Ngunit lumabas sa mga pagsusuri na hindi ito ligtas para sa publiko, kaya't kailangang pansamantalang isara. Upang matiyak na hindi mapapabayaan ang mga nangangailangan ng agarang tulong medikal, sinabi ni City Health Officer Dr. Grace Padilla na ililipat ang mga pasyente sa 6 na iba pang pampublikong ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Bilang paghahanda sa loob ng isang linggong pagsasara ng ER, magtatalaga ng ambulansya na naka-standby 24/7 at isang tent area sa labas ng ospital para umasikaso sa mga darating na pasyente bago sila ilipat ng pasilidad. Nangako naman ang alkalde na magtutuloy-tuloy ang pagsasaayos sa pasilidad araw at gabi upang matiyak na makapagbubukas muli ang ER sa itinakdang petsa sa Hunyo 1. Ito, si RH19 Tina, na Nolasco. Ulitin natin ha, May 24, yan ay sa darating na araw ng linggo hanggang June 1, Lunes, no, yung target. Pero hindi pa yan deklarado na hanggang June 1 nga, no? Tama ba? Or yan na yun? Sabi ni Mayor Isko, target dapat ay tapos na ito dahil yun ang kanyang pangako, isa sa katuparan niya. Dahil pagtatrabahuin daw ang konstruksyon o yung renovation na gagawin sa ER ay 24/7, araw at gabi ay isasaayos yung mga pasilidad na dapat ayusin o kumpunihin upang matupad yung ipinangako sa mga mamamayan ng Maynila na nag-aabil nga ng health service ng ospital. So, ibig sabihin, mag-standby lang dyan ng ambulance, starting May 24, and then yung 6 na facility or mga hospital sa Maynila, doon pwedeng ilagay o itakbo, no, yung mga pasyente. Correct. Oo, doon ililipat Ano ba? yung mga Ano ba yung mga na ospital ng Maynila? Like Santa Ana, di ba? Santa Ana Hospital. Oo, Santa Ana. Tondo. Meron din sa Hospital ng Tondo. Meron din sa Jose Reyes at iba pang mga ospital nga sa lungsod. So, Justice Jose Abad Santos, ayan, mga kabilang yan eh. Pati yung ospital ng Sampaloc. Diba? Yan yung mga Hospital. yan yung mga pinatatakbo ng ng ospital na ng City Government of Manila. 'Di ba? So doon lang muna. Okay. Maraming salamat, Tina. Salamat. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, RH19 na Nolasco. So yan po ay mahalagang advisory para po sa mga pasyente na dinadala po dyan sa ospital ng Maynila. Doon sa baha sa Davao City, meron palang isang namatay doon. May isang patay. And then mahigit 1,000 katao ang lumikas dahil doon sa naranasan nilang matinding baha. Ito'y doon sa report na of course merong 21 years old, 'di ba? Yun yatang casualty. Nakita na lumulutang na po sa tubig baha. So dinala sa ospital pero doon arrival din. So doon sa initially na sinasabing findings na kuryente pa yata yung victim Kaya yan po ay nasawi. So yun po yung umapaw yung tubig diyan sa Matina, no? At Bunawan Rivers kasi ang lakas ng ulan noon 'di ba? Dahil sa easterlies po yan and the intertropical convergence zone. So dapat siguro talaga paghandaan ng lahat, no, itong darating na tag-ulan, lalong-lalo kung ito yung medyo mas maaga ng, 'di ba? Baka may mga indikasyon na madeklara yung panahon na ng tag-ulan. Pero baka daw hanggang yan, first month of June ba? Or itong after 24, no? May 24. Ayan, kaya nga sabi niya kanina, para naulinigan ko doon sa interview ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, todo-todo na yung kanilang preparasyon, no, bago pa daw dumating yung tag-ulan. At dapat lalong-lalo na yung mga binabahang lugar. Dito nga sa atin dyan sa may Ross Boulevard, di ba yung yung papunta sa Buendia, wala pa nga ganung ulan, nagulat tayo, baha na dapat yun ang talagang tinututukan. Dapat sama-sama na dito, no, mga lokal na pamahalaan at ang national government, lalong-lalo na yung mga barangay. Alam niyo na, yung mga naglilinis na mga barangay, di ba? Tingnan niyo na po yung mga estero ninyo. Mga kaibigan, oras po natin
16 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Babalik po tayo, standby sa ating ongoing blood donation drive partnership. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Mancha
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride, ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ayan, okay. Puntahan na natin ating Team Operation Tulong Asa Gabriel. Asa, magandang hapon. Go ahead, Asa. Okay, pakitawagan yung number ni Maricor. Okay, go ahead, Asa Gabriel. Okay, standby lang ha. At ating bibigyang daan yung ating Team Operation Tulong. At pinapadial number na mahirap daw yung signal dun sa loob ng ng headquarters ng Coast Guard. Okay, puntahan natin si Asa Gabriel. Si Asa muna. Asa. Ayan, okay. Announce muna nga tayo at bago natin puntahan ang area ng ating MBD. Again, ulitin lamang natin ang ating pong pakikiramay sa ating pong namayapang team leader ng DZRH Operation Tulong, Ka Eddie Palay. Pakikiramay para po sa kanyang buong pamilya. Ang Ka Eddie Palay po ay aming pinagpupugayan sa kanya pong tagal na rin ng pagsiservisyo. Public service sa pamagitan ng DZRH Operation Tulong for 17 years. Ayan, maraming salamat po sa pamilya at kagabi naririyan tayo sa Floresco, Heritage Memorial Chapel sa may Lungos, Malabon. Huling gabi na po para po dun sa iba pang mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Ayan, huling gabi na po mamaya dyan po sa Floresco Heritage Memorial Chapel sa Lungos, Malabon City at dadalhin na po siya bukas sa kanilang bayan sa Cuyo, Palawan ng kanya pong family. Again, ang ating taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya ng isa naming team leader na napakatagal din nating nakasama. Ganun din po sa pamilya ng Sir Steve Vasquez, ang ating pakikiramay mula sa MBD team, of course, sa DZRH Operation Tulong sa pagpanaw po ng kanyang butihing ama, si Tatay Esteban Vasquez Sr. Ngayon po ay nandyan po sa Holy Memorial Garden, dyan po sa Angono, Rizal. Okay, puntahan na natin ang ating MBD. Okay, standby lang Asa Gabriel. Babalik po tayo. 24 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS, trending and bad show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tadakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match the political and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon at ngayon puntahan na muna natin ang ating Team Operation Tulong, ang ating MBD team sa ating partnership po, no, bloodletting dyan po sa Coast Guard Aviation Command Center. Dito po yan sa Pasay City. Aiza Gabriel, magandang hapon sa inyo dyan, Aiza. Yes, Miss Mino, isang mainit at maalinsangan na hapon sa... Miss May? Go ahead. Yes, Miss Mino, isang mainit at maalinsangan na hapon sa ating lahat, Miss Mino. Sa kasalukuyan, nandito pa rin tayo sa Coast Guard Aviation Command Center kung saan nga ngayong araw ay ating isinagawa ang isang bloodletting activity katuwang ang DZRH Operation Tulong Mass Blood Donation Team sa pangunguna ng Philippine Coast Guard Squadron, Miss May. Sa katunayan, Miss May, nagsimula ang araw natin o ang ating bloodletting mission dito sa Philippine Coast Guard Aviation Command Center pasado alas 7 ng umaga.
talagang kaninang umaga, pagdating natin doon sa may bungad sa gate, papasok dito sa kanilang, kung tawagin ay hangar, no, ay medyo naharang lang tayo pansumandali para i-check yung mga kailangan na dalhin at ipasok dito sa loob ng hangar para na rin sa security purposes ng naturang area, no, Miss May. Pero saktong alas 9 naman ng umaga na makapagsimula tayo ng ating blood mass donation drive dito sa hangar. At katunayan, Miss May, pagdating natin dito sa area, no, ay nakahanay na yung ibang mga Coast Guard natin, no, na magdo-donate ngayong araw. At ang nakakatuwa pa dyan ay kasama din, no, yung ilang mga intern din dito sa command center ng Philippine Coast Guard. Miss May, kanina habang nagsasagawa tayo, no, ng ating mass blood donation drive, dahil umaga nga yun, no, ay may pasimpleng pa umagahan din ng ating mga partners kanina na siya naman talagang ikinatuwa ng ating mga donors dahil syempre bago sumalang, mas maganda yung puno ang tiyan para dire-diretso din ang pagkuha ng dugo sa kanila. At Miss May, no, sa mga ginawa natin kanina, syempre dumaan sa screening, may mga ilang syempre na-defer dahil karamihan din sa ilan nating mga kasamahang Coast Guard ay nakapag-donate na pala, bagay na isa din sa mga pinapaalala natin lagi na bago tayo magpakuha ng dugo, kailangan 3 months na, no, yung nakalipas para makuhanan tayo muli. Pero sa naging turnout naman ng ating blood mass donation drive ngayong araw ay mas marami pa rin ang ating nakuha. Kaya ngayong hapon, Miss May, no, ay makakasama din natin ang isa, no, sa pinaka-nanguna o nag-invite sa atin ang dahilan kung bakit isakatuparan natin ngayong araw ang ating mass blood donation drive dito sa Philippine Coast Guard Aviation Command Center. Ayan ay si ang Director ng Auxiliary Squadron ng Philippine Coast Guard, Auxiliary Commander John Eric Gallardo. Sir Eric, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Hello. Yes. Magandang hapon yes, po. Sir Eric. Magandang hapon din, no. Sir Eric, ayun, kumusta naman po ang ating naging bloodletting kanina? Kasi sir, di ba, medyo marami-rami tayong mga nakasama. Paano po ang naging pag-invite natin sa kanila sa ating isinagawang mass blood donation ngayong araw? Well, ma'am, even with a very short notice, we were able to get the participation of course, our district, Coast Guard Auxiliary District, National Capital Region, Central Luzon, under which is our squadron, yung ang 109, ang 107, ang 115, at ang 124 squadron po ng SIGAD and CRCL. And especially po, yung participation ng isang Masonic Lodge, ang Masonic Lodge po namin, ang Saigon Masonic Lodge po. Yes, Ms. May, kayo po, baka may mga katanungan tayo kay Sir Eric para ngayong araw sa ating sinagawang mass blood donation drive. Okay, standby ka lang, Iza. Sir Eric, magandang hapon, good afternoon, and welcome back sa Public Service Hour. Magandang hapon, ma'am. Namiss kita, ma'am. Oo nga, Sir Eric. But anyway, andyan ka na. Kaya medyo, kampante ako kasi nandyan kayo ni Kuya Joy Velasco. Oo, anyway, alam ko. Napakagaling, ma'am, ng staff nyo sa DZRH. Wala akong masabi. Napakagaling nila. Ay, syempre, kaisa yan. Kaisa lagi ang MBD team. Pero kami natutuwa kahit papano dun sa una nating postponement, itong bloodletting. I know, Sir Eric, na sobrang ang iyong ang iyong advocacy talaga, for blood donation ay talagang nasa puso mo na yan. Kaya maraming salamat po for another partnership natin dyan po sa Auxiliary Squadron. Opo. Mas kami ang thankful dahil kung wala ang DZRH Operation Tulong, hindi naman mangyayari din ito eh. Kayo ang susi dito, ma'am. Oo. At syempre kayo lahat, yung mga donor natin. Anyway, alam natin very restricted yung area. Kaya ang sino-sino ang ating mga naging donor ngayong araw na ito, Sir Eric. Alam ko nga na bago makapasok yan, talagang sobrang higpit na pagdadaanan, lalo na yung pag-inspect sa ating lahat. Yes, ma'am, napakahigpit. Kaya nagkaroon kami ng konting problema, pero nairaos naman namin at with the around 54
would-be donors, around 36 were successful donors. Opo. Meron po tating 36 bags. Opo. Kaya nga nakikita ko dito, welcome aboard, di ba? Coast Guard, squadron. Wow, nakakatuwa naman. So, sa ganitong mga pagkakataon, sa inyo, sa Coast Guard Aviation Command, alam natin na karamihan na sa ating mga donor ay talagang nasa Coast Guard. At yung time na ibinibigay nila talagang galing, meron bang mga galing sa labas, Sir Eric, or within Yes, ma'am, sa yung mga, lang? Meron din mga police, saka merong mga donors na galing sa Saigon Masonic Lodge. Even my chief of staff sa 111 Squadron, si Lieutenant Cari Dubal, was able to donate. Wow. And my Ensign De Castro, medyo nag-defer, pero he wanted to donate but medyo nag-defer. Pero sa mga Coast Guard auxiliary po na nag-attempt mag-donate, dalawa lang po na-defer. Lahat po nakapag-donate po. Opo, kasi karamihan dyan sa mga yan talagang nagre-ready, no? Yung Sir Eric, sa inyo, pagkahalimbawa sa labas, mas marami tayong pwedeng ma-encourage, sa inyong hanay. If not yung inyong mga other squadrons, tama ba? Next time, sabi ko nga, siguro mas maraming squadron, mas marami tayong makukuhan dugo. Yes, ma'am. Actually, in spite of the very short notice na nangyari because late na tayo nabigyan ng final date, Yes, in spite of that, we were able to invite other squadrons. Kaya sinabi ko, yung 124, 117, 115, 109. Ang dami pala, ang dami squadron. Yes po, dami. Pero mas marami pa sana if napaaga lang nabigyan tayo ng date ng SIGAP. Which I don't blame them kasi medyo busy rin sila. Ang dami silang nasikaso. Tama. Ayan, natutuwa akong makita dahil sabi ko nga pagka ganito nagsasama-sama tayo, Sir Eric, mas nakakaipon tayo ng mas maraming dugo para maibigay natin doon sa mga nangangailangan. But anyway, siguro doon sa ikaw ba, Sir Eric, nag-donate ka? Nag-blood donor ka ba ngayon? Hindi ako nag-qualify Hindi ka nag-qualify? Oo Sabi ko nga, pati ang Sir Noli sa Saigon, Masonic Lodge. Of course, maraming salamat sa mga taga Saigon, sa inyo. Thank you so much. Yes, at kabilang din kayo dyan. Our master was present and our junior warden was present. Si Senior Warden Noli Onchenko lang ang hindi nakarating. Nabugbog pa sa trip niya sa Canduanes yesterday. Oo, grabe. Oo, sabi ko nga, Sir Noli, talaga naman, alam mo naman yan, sobrang kulang na lang lumipad. Diba? Ang Senior Warden Senior Warden nyo nga pala ngayon ng Sir Noli Onchenko, Yes, sa Saigon. He was even on top of everything kahit na wala siya. Na yung coordination niya nandun. Ay, alam mo naman yan, Sir Eric. Hindi matatawaran yan. Kahit na nakapikit na yan. sabi ko nga sa iyo, from one place to another yan, from one province to another province. Exactly. Oo. Anyway, so siguro dun sa lahat ng ating mga successful blood donor, Sir Eric, maraming salamat sa iba't ibang squadrons na pinagalingan ng ating Coast Guard, of course ang mga auxiliary, at syempre doon sa pagdating ng araw if ever may mga ilangan, kahit papano tayo po ay may maibibigay sa kanila pong as requested. Yes, ma'am. Tuwan-tuwa nga yung aking chief of staff, si Lieutenant Cari Dubal, kasi birthday niya bukas. Oh, happy birthday! Parang si Lieutenant Cari Dubal sa 111 Squadron din, siya ang chief of staff ko. So natutuwa siya dahil mag-birthday siya bukas, but he did something like this today before his birthday. Oh, happy birthday po. Ayan. Okay. Thank you, ma'am. Oo. So, doon sa mga sa mga kapartner natin, Sir Eric, go ahead, pasalamatan muna natin sila. Oh yes. Oo, ang Lourdes Hospital, grabe. Ilang beses natin sila nakakasama. They're very efficient, they're very thorough. Napaka-effective talaga nila, wala akong masabi sa kanila. And yes, siyempre yung SIGAC, yung Coast Guard Aviation Command, they do this every year with us. Palagi tayo magkakasama dito. Opo. And hopefully next year we'll do a more prepared
bloodletting activity, ma'am. Oo, opo, talaga naman. Hindi mukhang dapat balikan natin, Sir Eric, ang Wesleyan, Parang hindi natin nakasama ang Wesleyan for this year. Yan, ang Wesleyan Ma'am, University. Actually, nagkaroon tayo this year, but this year hindi nangyari. Oo, last year. Sige, Oo, ma'am, dami huwag kayong yun. mag-alala. Ako magpupush sa Wesleyan. Oo, ikaw ang aming doon sa Wesleyan. Sige, ang ma'am. mga professors, 'di ba, Sir? Yes. Of course. At Yes, syempre yung inyo pong mga squadron, go ahead, Sir Eric. Yes, ma'am. We would like to thank 109th Squadron, 117th Squadron, 115th Squadron, 124th Squadron. I hope I did not miss anything. And especially for ating district, we're all under the Coast Guard Auxiliary District, NCRD, Central Luzon. Yun po. Sa pamumuno po ng aming dad, si Rear Admiral Frederick Gomez. Yun po. At ito po yung bahagi ng pang-ilang anniversary po ng Coast Guard? Oo, para sa nila to, yung 140th anniversary ba nila? Alam mo, nagguguluhan na ako Basta post-anniversary bloodletting activity to. Tapos na anniversary nila, pero even though, nag-bloodletting pa rin sila dahil gusto nila pa rin to gawin talaga every year po. Ayan, opo. At magkita-kita ulit tayo, Sir Eric, ha? At alam ko, ang Yes, dami nyo ma'am, ring looking forward. ang dami nyo ring activities for Saigon po At hindi Opo, lang po sa Coast Guard. Yes, ma'am. Basta meron kaming activity na kailangan namin ng DZRH. Palagi naman ready ang DZRH kaya natutuwa kami. Opo. Maraming salamat, Sir Eric, ha? Thank you very much po. Maraming salamat, Ma'am May. Ayan, maraming salamat Thank and you po. congratulations sa ating pong Thank you. Congratulations too. bloodletting partnership. Congrats. Sige At po. syempre sa ating team, balikan natin si Aiza Gabriel at para dun sa buong team natin na nakasama. Go ahead, Aiza. Ito nga at sa kasalukuyan ay sumasakay na ang ating team para naman makakalabas dito sa hangar ng Philippine Coast Guard Command Aviation Center. At syempre, Miss May, hindi rin natin maisa sa katuparan lahat ng ito. Bukod doon sa mga nabanggit kanina ni Sir Eric Gallardo na mga kapartner natin, syempre nais lang din nating pasalamatan ang ating team na nakasama natin ngayong araw. Syempre, una na dyan ang mag-asawa, sila Sir Choi at Ma'am Eileen, na siyang umagapay sa atin mula kaninang umaga hanggang matapos itong ating blood donation drive ngayong araw. Ang mag-asawang Kuya Remo at Emmy Dumangkas, si Tita Sari Tumambling, si Tita Maricor, si Tita Vilma, at syempre ang dalawang piloto na nagsilbi sa atin na maghatid dito patungo sa ating location ngayong araw. Syempre, ang Kuya Ariel at ang Kuya JR na game na magpalipad ng sasakyan para makarating tayo na maaga dito pa rin sa Philippine Coast Guard Aviation Command Center. Miss May, eto nga yung ating At syempre sa Our Lady of Lourdes Hospital. Miss May, na Sino ba ang ating sino ang ating team head kanina? Dire-diretso. Sino ang team head kanina ng Our Lady of Lourdes? Ang team head po nila kanina ay si Ma'am Mariel po, tama po ba? Ang kasama po ng Lourdes kanina, Miss May, na siyang umagapay din po sa pagkuha sa proseso mula sa screening, sa pagkuha ng dugo hanggang sa matapos ang buong proseso ng ating blood donation drive ngayong araw. Yan, of course, maraming salamat Kuyang Choi and Ma'am Eileen Velasco. Ayan, salamat. At syempre kasama din natin dyan ang Sir Noli Onchenko, di ba? At ang Sir Steve Vasquez, again, our condolences kay Sir Steve, dahil nandyan pa ang kanyang tatay, pumanaw na yung butihing ama ng Sir Steve Vasquez, si Tatay Esteban Vasquez Sr. Yan, okay. Maraming salamat sa ating team operation tulong. Tita Sally Tumambing, Professor Sally, matulog ka na. Ayan, maraming salamat, Isa. Naputol ba? Okay, maraming salamat, Isa Gabriel, team operation tulong. Maraming salamat. Ayan, standby lang po ha. Mamaya ang ating mukhang sina Isa ay mamimigay din ng regalo dyan sa area sa Pasay
para sa ating mga kababayan, mga munting handog natin, mga groceries para po sa ating mga kababayang mas nangangailangan sa panahon na ito na talaga namang hirap ng buhay. Maraming salamat, Sir John Eric Gallardo. Ayan, thank you po. Ang director po ng director po ng Auxiliary Squadron. Ayan, commander ako ng commander. Auxiliary Commander John Eric Gallardo, PGA Director, Auxiliary Squadron. Maraming salamat po. Oras natin, 46 na minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako. Ipinauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 8 minuto at alas 4 na ng hapon. Ayan, batiin lamang natin ng happy birthday. Nako, ang ating po palang partner, no? Rotarian. Ayan, president po ng Rotary Club of Acropolis. Ayan, ang Rotary International District 3780 nagse-celebrate ng birthday. Ayan, kaya batiin natin. Walang iba, nakikinig sila lagi sa atin ngayon. Actually, lagi-lagi nating partner. Yan, Ma'am Imelda Magsino. Ma'am Melds, happy birthday po ha. Wala akong birthday song dito. Pengi akong birthday song. Ayan, happy birthday kay Ma'am Melds Magsino, Rotary Club of Acropolis. Ayan, more birthdays to come, Ma'am Melds. Ayan, ang president ngayon ng Rotary Club of Acropolis. Siyempre, pagbati galing sa iyong team Acropolis. Ganon din, batiin natin ang happy birthday. Ayan, si Miss Mafi May Evangelista, no? Yung ating tagagawa ng mga plaque, certificates, frames, ano? Diyan po kay Sir Roland Santos. Diyan po sa may recto. Ayan, happy birthday Mafi. Mafi May Evangelista na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ayan, sino pa bang kasabay mag-birthday ni ano? Ayan. Si Miss Mafi. Ayan, Mafi May Evangelista. Happy birthday. At doon po sa mga nagpapaabot ng happy birthday sa akin, Nanette, ikaw talaga pasimuno ka eh. Nanette Icamina Valdez. Hindi ko pa po birthday. Malayo-layo pa, mga ilang araw pa. Yan, bago matapos ang May, yun, mag-birthday na ako. Pero advance happy birthday sa BFF ko rin, si Ella. Ayan, si Ella Gonzalez. Yan, dyan po sa Malabon. Happy birthday. At syempre, belated happy birthday sa aking Lola Amparo Paring Torrenueva. Hindi ko na bati ang Lola Paring ko talaga no actual day. But then, sabi ko nga oo, Lola, sana na-enjoy mo yung pansit ha. happy birthday. Ayan, sa ating ever dearest Lola Paring Torrenueva dyan po sa Dalandanan. Yan, pasalamatan natin si ang ating ex-com si Federico Manalili. Siya po yung nagtakbo ng pansit doon. Yun yung kabisihan po natin dahil po doon sa ating preparasyon doon sa ating Summer Sports Fest ng DZRH Operation Tulong doon sa winners natin. Congratulations sa bowling, no? Ang nanalo, hindi ko lang hawak yung scores nila. Ang nanalo sa bowling natin ay ang Voltracom, Knights of Columbus ni Casin and Luna, no? Ang winner natin sa bowling. And then sumunod sa kanila ay ang Voltracom, di ba? Medical team ang naglaban, yung medical team ng DZRH Operation Tulong ang naglaban po sa bowling natin, yung unang laro ng bowling. Naku, nag-bowling pa nga doon, alala ko. Ang ating team leader, Ka Eddie Palay. Naku, first time niya daw mag-bowling. Tuwang-tuwa po ang Ka Eddie bago po siya pumanaw. Yan, kaya tayo nalulungkot But anyway, dun sa mga winners, congratulations. At ang Ka Eddie ay top 3 ba si Ka Eddie o top 2? Sa chess naman. Yan, bago po siya nawala. Ka Eddie Palay. Ayan, congratulations sa ating mga winner. At meron pa, may isang round pa yata yun Ayan, so congratulations po sa ating pong mga winner. At ang ano bang pangatlo? Knights of Columbus, Voltracom at ang Operation Tulong
I think maginhawa ni na Jorilyn Mirador, no? Sila yan yung top 3 sa bowling. Ayan, congratulations. Pero congrats dun sa of course, ang ating lagi-laging kasama, syempre pa, walang iba kundi ang oo nga, kala ko tatalunin Rotary Club of Malate Prime. Maraming salamat sa ating pong hindi naman senior member ng Operation Tulong to. 1 dekada lang. Maraming salamat, Sir Jimmy Ocampo. Past President ng Rotary Club of Malate Prime, pero naglaro sila with past President Sir Romel Rojas at yung anak ni Sir Romel. Di nakadating si Ma'am Kath siya yung president ngayon. But anyway, congratulations and maraming salamat sa ating member sponsor ng DZRH Operation Tulong, Sir Jimmy Ocampo. Okay. Sir Jimmy, sabi ko, pwede ba pagka mataas yung scores nyo, wag niyo labanan yung Operation Tulong? Oo. Hindi kayo kasama sa mananalo. Ayan. Thank you so much Sir Jimmy and Sir Romel. Thank you so much sa laging pag-alalay sa DZRH Operation Tulong. Nandiyan sila at kasama din sila naglaro. O, di ba? Sabi ko sa inyo, maglalaro Di ba? Ayan, okay. Maraming salamat. Oo, sayang hindi namin nakalaro si Oo, si Tiesa, si Sir Mark Oo, Sir Mark Lapid, si Kuyang Mark Lapid. Oo, hindi pa. Basketball ba? Di lalo ng Senator Lito Lapid. Hindi pa tayo nagba-basketball Susunod pa lang. Ayan, antabayanan na yung susunod na mga schedule ng ating laro sa Summer Sports Fest po ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, of course, MBC. Thank you so much. Ayan, Attorney Reggie Larbal, ang ating big boss, of course, RSN. Ako, alam niyo naman ang budgeting ngayon Maraming salamat po sa support sa Operation Tulong. Ayan, Mr. Junag the Boss. Thank you. At Sir Robert Pua. Ayan, Sir Jomay Paroco. Salamat po. At ang Operation Tulong ay after, I think, less than a decade, balik tayo dun sa Summer Sports Fest. Buti hindi pa tayo nabutan ng ulan. Pero meron pa tayong mga hindi tapos. Basketball, volleyball, and badminton. Hindi pa tayo tapos dyan At yung ating loksong tinik, mga traditional. Kala nyo, wala nyo na patintero, tumbang preso. Anyway, wala na tayong oras. Mga kaibigan, sa pangalan po ng buong puwersa ng DZRH News Center at syempre DZRH Operation Tulong. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat kay Ellen Jacinto at sa ating mga practicumer from, saan ba sila? Bulacan State University. At thank you RHTV. Muli ako po si May Binauhan, syempre pa. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Meron pala tayong medical mission on Saturday Ang Voltracom natin, of course, ang Knights of Columbus Medical Teams. Diyan po sa... Ayan. Anyway, sige. I-announce na lang natin tomorrow. Muli ako po si May Binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto bago po mag-4 ng hapon.